Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Del Mundo. Taong 1970, Antipolo, Rizal. Isang disgrasya ang naghiwalay kay Del Mundo at sa kanyang asawa. Nang mamatay ito, 7 araw pa lang magmula noong ipinanganak ang kaisa-isahan nilang anak. Dahil sa tubo siyang probinsya, wala siyang ibang malapitan sa lugar na yon, kundi ang mga natitirang kamag-anak nung asawa niya. Ang kaso lang, kahit malapit niyang kadugo ang mga ito, mas pinili niyang buhayin ng mag-isa ang anak nila. Hindi rin kasi maaasahan ng mga taong yon, gawa ng noong buhay pa ang asawa niya. Alam na niya kung ano ang tingin at pagtrato nito sa kanila. Mahirap lang sila noon, pinuno. Kaya sa mata ng mga matapobre nilang pamilya, wala silang kwenta. Minsan nga, kung hindi panlalait ang mga naririnig niya, purong paninisi sa kanila. Kesyo, maaga pa silang nag-asawa, walang kwentang karelasyon nitong si Del Mundo, at ang mas ikinagalit niya sa lahat ay nung sabihan sila noong asa sa mga magulang nung asawa niya. Aminado naman siyang humihingi sila doon. Pero hindi naman yun araw-araw. Napakadalang nga lang nun kung iisipin at halos ilang beses lang nila itong ginawa. Mas pipili niya pa kasing wala silang makain kaysa ipakita sa mga ito ang kalunos-lunos nilang sitwasyon. Dahil sa ganun niyang relasyon sa kanyang mga biyanan, imbis na humingi siya ng pambiling gatas ng kanyang anak sa mga panahong walang-wala sila, pinapainom na lang niya ito ng dinikdik na bigas. Kapag ginagawa niya ito, hindi siya kumakain ng marami sa loob ng ilang araw para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Doble pasanin din sa kanya noon kapag nagkakaroon yon ng sakit. Ilang buwan pa lamang ang batang yon, pinuno. Nagkasakit na yon dahil sa kagat ng lamok, kalakip ng sipon at ubo. Minsan nga, 2 gabi siyang hindi natutulog, kakabantay at kakapaypay dito. Dagdag isipin din sa kanya kung kanino niya yon iiwan tuwing sumasama siya sa mga raket sa lugar nila. Mabuti na lang, may mga mababait siyang kapitbahay na kumukupkop sa kanyang anak tuwing siya ay naghahanap buhay. Tiwala naman siya sa mga ito, lalo na't matagal na niyang bistado ang mga ugali nito. Kagaya niya, may busilak din yung kalooban at ang tanging nais nito, makatulong sa kapwa. Relihiyoso rin ang pamilyang yon, kaya na may inaasahan niyang hindi doon mapapano ang kanyang anak. Sa loob ng ilang buwan niyang pakikisuyo, unti-unti na rin niyang napapansin ang tila bang paghirap ng pamilyang yon. Halos, hindi na kasi nito naaatupag ang mumunti nitong tindahan dahil sa pagbantay sa kanyang anak. Minsan, may mga pagkakataon ding nakakarinig na siya ng salita na nagmumula sa mga anak nito. Ilang beses man siyang sabihan ng kaibigan niya na wala yung problema, mas pinili na lang niyang dalhin ang bata sa trabaho. Nangako rin siyang gagantihan ang kabutihang ipinapakita ng mga ito sa oras na makaluwag siya sa buhay. Hindi man kumbinsido sa kanyang mga sinasabi, nagpatuloy siyang kumayod. Bawat araw na dumaraan, marami siyang kinakaharap na pagsubok pero hindi na niya ito iniisip pa. Ang tanging mahalaga lang para sa kanya, maitaguyod ang buhay nilang mag-ama.
Habang tumatagal na wala ang kanyang asawa, unti-unti na ring nagkakaroon siya ng pagmamalabis na humanap ng bagong makakasama. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, may tinatrabaho silang bahay noon. 2 barangay ang agwat mula sa lugar nila. Malayo-layo man ito sa kanyang tahanan pero sa kagustuhang kumita ng pera, hindi niya ito ininda. Habang abala siya sa kanyang trabaho, nasa gilid lang naman yung anak niya, nakalagay sa duyan. Kapag umiiyak ito, mabilis niya yung binabalikan para padidehin upang tumahan. Bagaman nakakairita yon para sa kanyang mga kasama, pinili na lamang ng mga itong umintindi. Kahit papaano kasi, nauunawaan din nila ang kalagayan niya. Yun din ang rason ng namamahala sa kanila kung bakit siya nito palaging isinasama sa mga proyekto nitong ginagawa. 2 araw ang lumipas bago nila umpisahan ang pagtayo ng bahay. May nakilala siyang babae na nagngangalang Perlita. Halos kaedad niya lang ito at kagaya niya, pumanaw din ang nagdaan nitong asawa. Kaya naman niya napansin si Perlita ay dahil sa palagi nitong kinakalong ang kanyang anak tuwing may binibili siya. Ayon sa kanya pinuno, maganda naman itong si Perlita kaya sa katagalan, nahulog na rin ang kanyang loob. Wala namang naging pagtutol ang babaeng bao. At kahit may 2 itong anak sa una nitong asawa, buong puso niya itong tinanggap. Para sa kanya, hindi na yun mahalaga dahil ang hinahanap niya katuwang sa buhay. Pagtatapat pa niya na, marami sa kanyang nagpapapansing mga dilag noon pero hindi niya ito pinatulan. Naniniwala si Del Mundo na wala sa itsura ang tunay na kagandahan, bagkus ay nasa pag-uugali ito. Alam din niyang wala pang karanasan ang mga dalaga sa pagpapamilya, kaya magiging balakid lang yon sa trabaho niya. Umiiwas din siya sa mga dilag na may kalandian. Gawa ng alam niyang hindi niya yon kayang iwan sa bahay. Sa lahat ng oras at pagkakataon, umiiwas talaga siya sa tukso upang hindi mabaon ang kanyang sarili. Pero lahat ng kanyang pagdududa, unti-unti nang nagbago nang makilala niya si Perlita. Sa kanilang pagsasama, napag-alaman niyang mag-iilang taon pa lang yon sa Antipolo. Tubong kapis ito at silang mag-anak lang ang lumuwas magmula noong namatay ang kanyang asawa. Dahil sa tubong Iloilo itong si Del Mundo, kaya na may marami silang napag-usapan. Sa paglipas pa ng ilang buwan nilang pagsasama, doon na sila nagkamabutihan hanggang sa kalaunay nakuha na niya ang matamis na oo ng babae. Tuwang-tuwa siya ng mga oras na yon dahil ang pakiramdam niya, muli na namang nakulayan ang madilim niyang mundo. Nang magdesisyon na sila noong magsama, agad namang sumama sa kanya si Perlita kasama ang mga anak nito. Dahil sa wala yung permanenteng bahay, niyaya niya yung tumira sa tahanan nila. Akala nga niya noon, magiging masaya na sila pero nang mabalitaan niyo ng kanyang biyanan, doon na yon nagsimulang magreklamo. Kesyo, may ambag ang namayapa niyang asawa sa bahay na yon. Wala siya roong karapatan at higit sa lahat, sa kanilang pamilya ang lupang kinatitirikan ng bahay nito. Dagdag pa ng mga ito na, ni minsan hindi nila ibinigay ang piraso ng lupang kinatatayuan ng bahay na yon. Kaya kung maghahanap siya ng ibang makakasama, mas mainam na umalis sila doon. Nang marinig naman ni Del Mundo ang sinabi ng kanyang mga biyanan, sinubukan niya pa roong magpaliwanag pero wala talaga. Ang gustong mangyari ng mga ito, bayaran niya ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Kung
kung hindi siya susunod, gagawa ito ng paraan para puwersahin silang mapatalsik sa lugar. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, tahimik naman siyang umuwi para kausapin si Perlita. Kung siya lang kasi ang magdidesisyon, wala naman siyang maibubuga dahil unang-una, limitado lang din ang perang hawak niya. Halos sapat lang ito pambili ng kanilang makakain, kaya hindi na niya inisip pa noon ang paggawa ng paraan para maaring lubos ang bahay na yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, seryoso naman nilang pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang gusto ng kanyang kinakasama, bumalik sa pinagtitirahan nito, pero ayaw naman niya. Yung inaalala niya kasi, buwanang may bayad ang bahay na yon. Kung doon sila mamamalagi, darating at darating ang panahon na mapipilitan din silang umalis. Perlita, makinig ka. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Hindi ako papayag na aalis tayo rito. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga magulang ng pumanaw kong asawa. Baka sakali na lang na maintindihan nila ang sitwasyon natin. Kalmadong wika niya. Del Mundo, hindi ba ikaw na rin na nagsabi na matapobre yung mga yon? Ako na ang nagsasabi sa'yo, huwag mo na muna silang kausapin. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa trabaho para may makain tayo. Sige na, magpahinga ka na. Sagot naman ng asawa niya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumayo para asikasuhin ang kanilang mga anak. Nauna na rin yung pumasok sa silid, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa ilang araw na pananatili nito sa kanyang tahanan, naalagaan naman ito ng maayos ang kanyang anak. Habang tumatagal, napapansin niyang lumulusog na ang bata, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang tuwa at pagkagalak na kanyang nararamdaman para sa kanyang asawa. Dahil sa pagiging masinop nito, mas lalo naman siyang nagkaroon ng pagtsatsaga sa kanyang trabaho. Ayon sa kanya, na magmula nung nakasama niya itong si Perlita, hindi na siya nahirapan pa sa buhay. Kung iisipin, kontento na siya sa sitwasyon ng kanilang pamilya noon, pero habang tumatagal ang kanilang pananatili, mas lalo ring tumitindi ang galit ng kanyang mga biyanan buhat sa kanilang pananatili. Inakala niya ring kaya niya yung iwasan, pero dumating ang isang araw, bumisita ito sa kanilang pamamahay kasama ang mga magulang nung namayapa niyang asawa. Hindi pa man yun nakakapasok sa bakuran ng bahay nila kung ano-ano na ang pinagsasasabi ng mga ito. Sinisira na rin ng mga ito ang iilan nilang mga gamit na siya namang hindi na niya natiis pa. Bitbit ang kanyang bolo. Matapang naman niyang kinumpronta ang mga ito. Kahit sa harapan ng mga tanod, mariin niya yung binalaan na kapag hindi nila tinigilan ang kanilang ginagawa, may isang bubulagta sa kanila. Dagdag pa ni Del Mundo na hindi siya mag-aalangang gawin ng bagay na yon dahil wala na sa kanyang mawawala. Nang marinig naman ito ng ama ng yumao niyang asawa, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Parang nakakalimutan mo ata, Del Mundo, kung ano ang parte mo rito. Mga anak ko nga, hindi ko pa nabigyan ng mana eh. Tapos ikaw, kumukuha ka na ng sayo. Patay na ang asawa mo. Wala ka ng kapangyarihan para manatili sa lupang hindi mo naman pinaghirapan. Kung ayaw mong mas magkagulo tayo rito, iimpake nyo yung mga gamit nyo, tapos umalis na kayo.
Yun lang ang gusto naming mangyari. Kaya sana nauunawaan mo kami. Anong hindi sa amin? Di ba binigay mo na ang lupang to nung pinatira mo kami rito? Wala ka naman palang iisang salita. Para kang hindi lalaki. Sagot naman niya sa matanda. Pagkalahad niya ng mga katagang yon, itinarak niya ang hawak niyang bolos sa lupa na parabang nag-uudyok siya ng away. Sa isip-isip niya noon, ano't ano man ang mangyari noong mga oras na yon, nakahanda na siyang pumatay. Dala na rin ng matinding galit na nararamdaman niya. Hindi na niya naisip ang kanyang kinakasama at yung anak niyang nasa murang edad pa lamang. Akala nga niya, makukulong na siya pero nang akmang susuguri na niya ang mga ito, narinig naman niyang sumigaw itong si Perlita habang inilalahad sa kanya ang kanyang mga maiiwan kung sakali mang magpapadalos-dalos siya. Dagdag pa nito na, makakahanap naman sila ng panibagong lugar na mapagtitirhan, kaya wag siyang mawala ng pag-asa. Nang marinig naman ni Del Mundo ang sinabi ng kanyang asawa, unti-unti naman siyang kumalma. Ang kaso lang, nung akmang papatras na siya, nasipat niya ang isa sa mga matapang na tiyuhin ng pumanaw niyang asawa na papasugod na sa kanya, bit-bit ang isang itak. Pag-unday naman ito sa kanya ng taga, dali-dali naman siyang umilag, sabay bunot ng bolong na itarak niya sa lupa. Dahil sa ginawa niya, mas lalo lang tumindi ang kinakaharap niyang sitwasyon. Imbis kasi umawat ang iilan sa kanyang mga balae, mas lalo lang sila doong nagkagulo. Sa pagkakatanda ni Del Mundo, 5 kataong armado ang nagtulong-tulong sa kanya noong mga oras na yon. Ayon sa kanya, na ang pangyayaring yon ay muntik ng kumitil sa buhay niya. Mabuti na lang, binti lang niya ang nakuha ng mga ito. Kapalit naman ng pagkatapyas niya ng binti ay ang pagkakulong ng mga ito. Doon na rin sa kanila ibinigay ang lupa bilang kapalit sana sa mga nangyari. Pero nang mapag-alaman niyang panakip lang ito ng mga dati niyang biyanan, nagdesisyon siyang huwag itong tanggapin hanggang sa ang ama na mismo ng dati niyang asawa ang magbigay nito sa kanya ng kusa. Ayon sa matanda, hindi nito hangad na patawarin niya yung tumangka sa buhay niya. Sa halip ang nais lang nitong mangyari, maging mapayapa sila. Nangako na rin yung hindi na sila makikialam, kaya magiging tahimik na ang kanilang buhay sa lugar. Dahil sa sinabi nito, kahit na bago na nang nangyari ang kanyang buhay, pinili niya pa ring magpatawad. Imbis din na magpakalunod siya sa galit, minabuti na lamang niyang tanggapin ang lahat. Sa kabila ng kawalan niya ng kakayahang maghanap buhay, si Perlita ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Halos lahat ng trabahong maisip nito ay pinapasok na niya para lamang gumaan ang mga buhay nila. Si Del Mundo naman noon, nanatili na lang sa bahay, abalang inaasikaso ang mga anak nila. Akala nga niya hanggang doon na lamang ang buhay niya, pero dumating ang isang araw na may natuklasan siyang kakaiba sa bago niyang asawa. Magbabandang 11:00 na noon ng gabi, nagising itong si Del Mundo para sana tingnan ang kalagayan ng mga anak nila. Pagtayo niya sa kanilang higaan, nasipat niya ang kanyang asawang payapang nagpapahinga. Ang kaso lang, nang akmang lalabas na siya, sakto naman ang pagpasok ng liwanag ng buwan sa kanilang silid. At doon niya nakita ang isang kagimbal-gimbal na sikreto. Yung inakala niyang asawa niyang nagpapahinga,
Nasipat niyang isa palang katawan ng punong kawangis lang nito. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lang siya ng kanyang paningin. Pero paghawak niya sa katawan nito, agad niyang napansin ang pagiging magaspang ng balat nito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inalis ang nakatakip doong kumot kung saan tumambad sa kanya ang isang malaking katawan ng punong nakabalandra sa higaan nila. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang lumabas habang sumisigaw. Ngunit ang ipinagtataka niya, bakit walang nakakarinig sa ingay na ginagawa niya? Pagpasok niya sa silid ng mga bata, tumambad sa kanya ang mga malapaniging nilalang na nakakapit sa mga pagmumuka ng mga ito. Sinubukan niya pa yung tanggalin pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito kayang maikalas sa mukha ng mga bata. Dala naman ng matinding pag-aalala noon ni Del Mundo, agad naman siyang lumabas para maghanap sana ng taong makakatulong sa kanya. Pero hindi pa man niya nabubuksan ng pinto, bumungad sa kanya ang asawa niyang hubot-hubad at naliligo sa dugo. Nanlilisik din ang mga mata nito at sa may bandang labi, may nakita siyang isang piraso ng karning hindi niya mawari kung saan ang galing. Akmang kakausapin na sana niya ang kanyang asawa, bigla naman noon nabaling ang kanyang paningin sa hawak-hawak nito nang masipat niya ang isang ulo ng tao na hindi niya mawari kung sino. Alam niyang tao yon, pinuno, dahil yung buhok at hulma ng damit na nakabalot dito para talagang ulo. Pag-alis naman ng balot na yon, bumungad sa kanya yung ulo nung tatay nung pumanaw niyang asawa. Nakadilat ang mga mata nito, tapos wala na yung dila. Marami rin yung kalmot sa buong katawan, kalakip ng mga kagat na halos nagmula pa sa bunganga ng isang ligaw na hayop. Matapos naman itong maipakita sa kanya ni Perlita, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Isusunod ko yung mga nasa bilangguan. Sa ngayon, Del Mundo, yun na lamang ang natitira sa hanay ng dati mong pamilya. Yung mga biyanan mong pakialamera, nailibing ko na." Pasensya ka na, pero ito na lamang ang alam kong paraan para mabuhay tayo ng mapayapa sa lugar na ito. Isipin mo ang ating mga anak. Ano ang magiging kahihinatnan ng buhay nila sa oras na lumaki silang inaapi pa rin tayo ng mga yon? Hindi ako makakapayag, kaya ako na mismong gumawa ng hakbang. Huwag ka sanang magalit. Ayokong mag-away tayo. Nang marinig naman ni Del Mundo ang sinabi ng asawa niya, dahan-dahan naman niya itong nilapitan para yakapin. Paglapat ng kanilang mga balat, hindi naman niya maiwasang mapaiyak dahil sa mga nangyari. Bagaman karumal-dumal ang ginawa ni Perlita, lubos pa rin niya yung nauunawaan sa kadahilanang kung siya man ang may ganoong kapangyarihan, yun din ang gagawin niya. Matapos naman itong makapagpaliwanag sa kanya, unti-unti na rin yung nagpalit anyo. Nabanggit din ni Perlita sa kanya na dahil sa purong pagmamahalang nararamdaman nito para sa kanilang pamilya, nakahanda siyang gawin ng lahat, maisalba lamang sila. Isa rin yun sa mahirap na desisyong ginawa niya, pero alang-alang kay Del Mundo, pinili niyang gawin ito. Nabanggit din ito sa kanya, hindi mamamatay tao ang lahi nila, kaya sana huwag niyang husgahan ang buong pagkatao nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming bagay ang inilahad ni Perlita sa kanya.
Mula pagkabata, angka na kinagisnan nito at ang lugar na kinamulatan nito, inilahad nito sa kanya ng walang halong panlilinlang. Nang mapagtanto naman niyang totoo yon sa lahat ng bagay na sinabi nito, pinili naman niyang yon ay paniwalaan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, inilahad ni Perlita sa kanya ang plano nitong pagpatay sa kanyang mga biyanang nasa kulungan. Imposible man yon para kay Del Mundo. Sa tulong ng abilidad ni Perlita, alam niyang hindi ito malabo. Matapos naman nilang magkasundo, minabuti naman niyang hayaan na muna ito pansamantala upang maisakatuparan nito ang mga napagkasunduan nila. Sa totoo lang, Pinuno, kahit sinasabi ni Del Mundo noon na ayaw niyang ipapatay ang mga taong yon, alam niya sa kanyang sarili na gusto niya rin yung mangyari. Matagal na panahon na rin kasi siyang nasusuka sa pag-uugali nito at aminado rin siyang kung may abilidad lang siyang kagaya ng sa kanyang asawa, ganun din ang ginawa niya. Ilang oras pa ang lumipas, hindi niya nakita ang asawa niya. Ilang beses na rin niya yung pinahanap sa mga anak nila pero maging ito man, bigong masilayan ang kanilang ilaw ng tahanan. Kinagabihan, wala pa rin si Perlita sa kanilang pamamahay. Medyo nag-aalala na rin siya, gawa ng hindi maalis sa isipan niya ang matinding pangamba. Siyempre, sa oras na madakip yon ng mga bantay sa bilangguan, alam niyang hindi na yon pakakawala ng buhay. Ang mas ikinakatakot niya pa ay yung magiging buhay nila sa oras na mawala si Perlita sa piling nila. Bukod kasi sa wala na siyang paa, inisip niya rin ang magiging hinaharap ng mga anak nila. Sumapit ang 10:00. Wala pa ring paramdam ito sa kanya. Sa puntong yon, panay na ang ginawa niyang pagsilip sa labas ng kanilang pamamahay sa pagbabaka sakaling makikita na niya roon ang asawa niyang naglalakad. Pero sa kasamaang palad, nanatili pa ring wala si Perlita. 2 oras pa ang dumaan. Abot langit na ang kanyang kaba. Mabuti na lang, pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, dumating ito sa likurang bahagi ng bahay nila na naliligo na naman sa dugo ng mga biyanan niya. Pagpasok naman ito sa loob, una niyang napansin dito ay yung makakapal na balahibo nito. Ayon kay Perlita, yon ang ginamit niyang paraan upang maging madali para sa kanya na makatagos sa mga rehas ng kulungan. Napakadulas kasi ng mga buhok na yon na para bang hindi mo akalain na may itinatago itong wangis ng aswang sa loob. Pagkalahad naman ng asawa niya ng mga katagang yon, ipinakita nito sa kanya ang piraso ng mga muka nung mga biyanan niya. Kaya bigo nitong madala ang kabuuang ulo ng mga ito. Gawa ng bukod sa marami yon, mahihirapan din siyang idaan ito sa mga matataong lugar. Pagtatapat pa ng kanyang asawa, isa sa mga naging dahilan kung bakit natagalan siya ay dahil sa dami ng mga bantay sa bilangguan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nagawa niya pa ring maisakatuparan ang kanilang binabalak. Nang marinig naman ni Del Mundo ang sinabi ng asawa niya, abot langit naman ang pasasalamat niya. Hindi dahil sa napaslang nito ang kanyang mga biyanan, bagkus ay dahil sa nakauwi yon ng buhay sa kanila. Magmula noon, tahimik na silang namuhay sa lugar na yon. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ni Perlita, nagkaroon yon ng ipon na siya namang ginamit nila upang magkaroon ng pwesto sa merkado. Wala mang isang paa itong si Del Mundo.
sinubukan niyang magbantay sa tindahan nang sa gayoy may silbi naman siya. Sa sobrang dami kasi ng mga namimili, alam niyang hindi yon kakayanin ng kanyang asawa. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanilang pananatili, may mga taong natunugan ng kanyang asawa na animoy nagmamanman sa kanila. Alam niyang kaduguyo ng pamilya nung yumaong asawa ni Del Mundo, kaya para makaiwas, pinili nilang tumakas. Kahit wala silang hawak na malaking salapi, nagpumilit silang umuwi sa kanilang mga probinsya. Inabot din ng ilang buwan ang paninirahan nila sa lugar nila Perlita, pero nung malaman ni Del Mundong hindi makatao ang mga kadugo nito, nagpasya siyang umuwi sa lugar ng kanyang pamilya. Di naman yun tumutol. Gawa ng alam nito na gusto lang naman niyang lumayo sa mga gawaing masasama. Magmula noong nakauwi na siya, nagpasya siyang wag nang umalis sa lugar ng mga magulang niya. Si Perlita naman noon, 3 beses sa isang taon kung bumisita sa kanilang pamamahay. Yung mga anak nito, ibinili niya sa kanilang baryo, kaya yung tanging kasama ni Del Mundo sa tahanang pinaghirapan nilang buuin ay yung nag-iisa niyang anak. Ayon sa kanya, magmula noong nanirahan kasama ni Perlita ang mga bata, alam na niyang tuluyan na itong nahawaan ng pagiging aswang. Bukod kasi sa hindi na yon dinadala ng kanyang asawa, napansin din niyang kakaiba na ang mga naging kilos nito noong bumukod sila. Ilang dekada pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang ugnayan nilang dalawa hanggang sa bigla na lamang nawala itong si Perlita nang walang pasabi. Hindi na rin niya yon sinubukan pang hanapin, gawa ng ayaw na niyang bumalik sa lugar nito. Hanggang sa pagtanda ni Del Mundo Pinuno, nanatiling palaisipan pa rin sa kanya yung karumal-dumal na ginawa na paghihiganti ni Perlita. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga no, paano kaya yung mga prosesong ginawa ni Perlita para isa-isahin yung dating angka ng dati niya ring asawa? 'Di ba? Lalo na yung parte sa may presinto, sobrang hirap nun. So paano kaya yung kinatay ni Perlita? Tsaka hindi kaya kumalat sa buong barangay nila nung mga panahon na yon na maraming namatay na preso tapos mga wala pang ulo? 'Di ba? Yun lang yung medyo napaisip ako kasi hindi natin alam kung naitala ba to sa dyaryo o kung ano man. Pero yung pagmamahal ng isang aswang tulad ni Perlita dito kay Del Mundo, napakapulido. Kasi ayaw nga naman niyang nakikitang nasasaktan yung asawa niya. Sobrang natouch ako sa ginawa ni Perlita. Pero hindi sa kinakampihan ko si Perlita, kasi yung bida natin yung naargabyado Hindi pa natin alam yung buong kwento ng kabilang side. So ako, para maging 50-50, masasabi ko lang, mahal na mahal ni Perlita si Del Mundo. Pero yung dating pamilya ng asawa niya, neto ni Del Mundo, hindi natin alam kung ano yung takbo ng kwento ng dalawa Sabihin na nating matapobre, mapang-api o kung ano man. Pero tumira siya dun. Kung tutuusin nga, ang kapal ng mukha ni Del Mundo Di naman pala sa kanya yung lupa sa kanila mag-asawa, tapos kinamkam niya, nag-uwi pa siya ng ibang babae. Siyempre, ano iisipin nung side nung kabila? Diba? So sa akin, 50-50 yung kwento. May mali sa pamilya nung dati niyang asawa, pero may mas mali kay Del Mundo. Yun lang yung naging timbangan ko sa kwento na to Pero siyempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.